Minsan ka na rin bang nagpanggap? Nagpanggap na walang alam para lamang umayon sa kagustuhan mo. Ang takbo ng pagmamahal na kahit niloloko ka na, pilit ka pa ding umaasa na sana maayos pa. Ang sakit, di ba? Pero hanggang kailan ka magtitiis? Ay nako, bakit ba kasi ganun tayo magmahal? Titiisin mo kahit sobrang nasasaktan ka na. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Isang dapit hapon. Anong oras na ba? Hala, napasarap ako ng tulog. Kaya ito, bumangon ako kaagad. Kasi naman, napakahaba ng tulog ko ngayong araw. At mula sa labas ng bahay ni Lolo, maririnig mo na talaga mga putukan. Siguradong mamayang hating gabi, sobrang saya. Kasi madaming paputok na binili si Teo. Pero di ako lalapit dun. Baka mamaya masabugan pa ako. Sumilip nga ako sa bintana. At aba, si Teo. Naghahanda na sa putukan mamayang gabi. Kung sa bagay, nagsisimula ng dumilim sa buong paligid. At ayun, kasama niya si Lolo. Mukhang masaya naman sila dun. Kaya ito, nagtungo na ako sa labas. At ito, nilapitan ko na agad si Lolo at si Teo. Oh, Jiro. Gising ka na pala. Inaantok pa nga ako, Teo. Pero teka lang, hindi ba delikado yan? Jiro, ano ka ba? Hindi delikado yan. Basta, Teo. Mamaya ha. Manonood lang talaga ako. Di ako magsisindi ng paputok na yan. At baka masabugan pa ako. Jiro, ikaw talaga. Napaka-advance mo mag-isip. At saka di naman sasabog ng malakas yan. Paunting lang naman yan, tapos yung iba sa langit puputok. Kaya hindi ka masasabugan. Kahit na, Teo. Paano kung sa akin pumunta yung paputok na sisindihan mo? Di sabog din ako. Jiro, alam mo, magkulong ka na lang sa kwarto mamayang hating gabi para siguradong di ka mapuputokan. Teo, ayoko. Sa bintana na lang ako manonood mamaya. Jiro, ang arte mo. Gutom ka na ba? Kasi ang haba ng tulog mo. Gusto mo na bang kumain? Teo, sabay-sabay na tayo. Gusto ko kasabay ka. Sige, Jiro. Tapos na din naman kami ng lolo mong ayusin tong mga pabutok. Tara na, Polo. At magsabay-sabay na po tayong maghapunan. Kaya ito, pumasok na kami sa bahay kasama si Lolo. At aba, nakaluto na pala si Teo. Kaya naman, kumain na din kami kaagad. Kasi maagang matutulog si Lolo. Lolo, mamaya pala. Gigisingin pa ba kita sa pagpapalit ng taon? Apo, huwag na. Kasi matanda na ako. Kayo na lang ang mag-celebrate mamaya ng bagong taon. Ganun po ba, Lolo? Sige po. Kayo po ang bahala. Jiro, kanina pala duman dito yung mga bata. Dito daw sila magbabagong taon.
Ayos yun, Teo. Mas madami, mas masaya. Pero teka lang, Jiro. Ang mama at papa mo pala, hindi ba sila dadating? Baka hindi na sila makarating, Teo. Kasi kung aalis sila dun, baka umaga na sila makarating tapos traffic pa. Babawi na lang daw sila sa susunod na taon. Ganun ba, Jiro? Sana wag umulan mamaya kasi medyo makulimlim. Kasi kapag umulan, naku, hindi magandang magpaputok. Di sa kwarto na lang tayo magpaputok, Teo. At eto, inabubigla si Teo. Si Lolo naman, napangiti lang. Alam kong alam ni Lolo na may kababalagan na nangyayari. Pero, tikom lang ang bibig niya. Alam mo, Jiro, kumain ka na lang. Kasi kung ano-anong nalabas dyan sa bibig mo. Kaya eto, di na lang ako nagsalita. At matapos makakain, si Lolo ayun, natutulog na. Habang si Teo naman, naghuhugas ng kinainan namin. At ako naman, pinagmamasdan lang si Teo. Andito lang ako sa tabi niya. Hinihintay na matapos banlawan yung mga plato at baso. Kasi ako na yung magtataob nun sa lagayan ng mga plato at baso. Teo, alam mo, ito na yata yung pinakamasayang Pasko at bagong taon ko. Ewan ko ba, pero sobrang saya ko talaga. Ako din, Jiro. Sobrang saya. Teo, alam mo, mas nasasabik pa ako sa mga araw na dadating. Yung ganito lang tayo. Masaya lang, tapos lagi kitang nakikita. Tapos yung pakiramdam na buo na yung pagkatao ko. Kasi, Teo, mahal na mahal kita. Walang halong biro. Sobrang mahal na mahal kita. Hindi ako nagsisinungaling, ha? At saka, pakiramdam ko nga, matagal na kitang minahal kahit ilang araw pa lang tayong magkasama. At saka, Teo, ganito pala yung pakiramdam kapag mahal mo ang isang tao. Yung wala kang iisipin ng mga problema kasi kapag kasama kita, masaya ako. At parang kaya kong gawin ng lahat kasi ikaw yung nagbibigay ng lakas sa akin. Jiro, mahal kita. Lagi mo yung tatandaan. Tapos, ano pa, Teo? Jiro, yun na yun. Mahal kita. Ang ikli naman, Teo. Ang dami ko kayong sinabi. Tapos, yun lang ang sasabihin mo? At eto, ngumiti lang si Teo. Naniniwala naman ako na mahal niya ako. Pero bakit ganun ang mga mata ni Teo? Bakit parang malungkot? Ayoko na lang mag-isip ng di maganda. Baka kasi inaantok lang si Teo kaya malungkot ang mga mata niya. Ang mahalaga, siguradong masaya kami mamaya. Pero, bakit ganito? Kapag pinagmamasdan ko si Teo, bakit parang may kakaiba sa kanya? Bakit tila ba may kulang sa matatamis niyang ngiti? At yung mga mata ni Teo, bakit ganun? Parang malungkot.